Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:01. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang marina aga po sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kanda sa tuyang mga bareta sa lado nasyonal, Janet Lim Napolis, liwat na pinatawan in reclusion perpetua kan Sandigan da Bayan. Pamayu pa kanda mga bareta sa lado nasyonal, PBA legend Jimmy Mariano, gadan na sa edad na 84 anyos. DOF pagbaba kanda inflation kanda kalis na bulan kanda Nobyembre patunay na matrayumpo and sinasabing mga programa na ipinagasusulong kanda Marcos administration. Grupo kanda civil society nagpatanid na ada korupsyon na pwedeng makadistroso sa klima kanda Pilipinas. Rocky negarana ang pagkakaigwa kan pinagapod na Interpol raid notice laban sa iya. Sa satuya pa nga pamayukan na mga barata sa lado nasyonal Sandigan Bayan pig-akwit si Alan Purisima asin 16 pa nga ibang akusado sa kasong Courier kada kwarta na sinasabing pagsasalirik ng gobyerno. Supreme Court pinagkukonsidera na unconstitutional ang program appropriation para sa 2024 GAA. 500 pesos na Noche Buena, bakong praktikal, sabi ni Mariel Padilla. LTFRB nag-issue nin 1,500 special bus permit sarong simana antis kanda o nagkapirang simana antis kanda selebrasyon kanda Pasko. Yan ang mga headlines kan mga bareta, mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta. Sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok
napaitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwat marhay na aga po sa Indogabos ako po si Junel Cuba. Sa detalyes kidakan sa tuyong mga bareta inuton niya tuan kamugtakan kan panahon ibinarita kan Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration of Pagasa na nagluya na ang Tropical Depression na Wilma bilang Low Pressure Area LPA. Iyan kan sudma ni na pagkaaga kaya dagos na nga pinagari ang gabos na wind signals sa interong Pilipinas. Oring namataan ang LPA sa palibot kan katayngan duman sa parte kan Basbati. Maski nga ni nagluya na ang bagyong Wilma, nagpatadid pa man ang pag-asa na magpapadagos pa ang gale force na sinasabing huyop ka na amihan na dakulang parte kan Luzon, Visayas asin Zamboanga Peninsula orog na sa baybayo na langkaw ang lugar. Nagdadanay ang gale warning sa norteng sirangan na baybayon kan Luzon. Padagos ang pagiro kan LPE pasiring sa parte mismo kan kanluran sa parte kan timog mantang ini anda nagbabagta sa Southern Luzon asin man Visayas. Posibliman subuot na liwat na maging tropical depression ang LPA pagabot kanidman sa parte kan West Philippine Sea. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado nasyonal, mas pinakusog asin pinatibay ngunyan kan Philippine National Police o PNP ang pagbabantay sa mga presyo kan mga barakalon sa mga saud asin man sa mga multa nganing maiwasan ang banta kan profiteering asin man hoarding ngunya na holiday season. Basado man kay acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. ini an para masiguro na daima abuso ang mga karapatan kan mga konsumidor asin para man mapangatamanan ang mga parabakal sa tao man kan padagos na paglangkaw kan presyo kan mga barkalon arog kan karni, gulay asin iba pa na kung sain bago ang bisperas kan Pasko. Kasunod kaniya tulos man na nagbugtak nin mga kadagdagan ng mga pulis ang PNP sa mga saod, supermarket, wheat markets asin nagkapira pang mga nanginginot na mga saudan tanganing tulos na makapagresponde sa mga posibilidad na pagsasamantala ka na mga retailers asin man maiwasan ang hoarding asin panic buying ka na mga konsumidor. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinayro na kan Philippine National Police and sa indang mga intelligence unit asin maging an sa indang tracker teams. Iyan tanganing hanapon ang mga akusado na sangkot sa Davao Occidental Ghost Flood Control Project case. Basado yan kay Acting PNP Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartatis Jr. saro na sa pinag-ahabol ninda kada liderato kan Philippine National Police. Iyo si Sara Diskaya asin iba pa na sangkot subuot sa naging maanomalya sa mga nasambit na mga proyekto. Sabi ni Nartais matapos na itao sa inda ang direktiba na ini, tulos ninda nga ipinagapwisto asin pinaganda ang bastanting bilang kan kapulisan asin tulos man nakipag-ulay sa iba pang mga ahensya o law enforcement agency para man sa pagpapasunod ka na sambit ng operasyon. Ang mga preparasyon na ini anda hubeto na digdiya maaraman na subuot kan mga sangkot sa anomaliyang ini na mayo sindang ibang pwedeng magibo kundi magsuko na sana sa parte kan mga autoridad. Sa iba pang detalyes kada sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, sa iba pang detalye nagpaluwas ni napayag si Abogado Rowena Guanzon na matapos ang insidenteng kinakasangkutan kaniya ang sarong Chinese national sa Rockwell Mall kung sa ina subuot pinagsabihan siya na maghali ninuli man kan contagious matapos lang siyang bulaunan asin mag-abo. Basado kay Guanzon
pinagasugo-subot siya kan lalaki na maghali sa mula ninuli kanda pag-abo baga na o bagay na pinagkontra kaniya subuot mayo inining karapatan na paaliyon siya asin dapat ana natatakot magkaiguan inhilang iyo ana mag-iwa sa partikan publiko ninhuli kan tensyon na naglangkaw subuotan sa iyang blood pressure asin kinakaipuan siya nga tabangan kanda Mulmedics nagfile si Guaso nin official complaint sa Makati Central Police Station naghagad subuot nin tawad an agum kan lalaki alagad bako ini mismo nga an inirereklamo pinag-question ni Guanson na kanbasan na sana kana Miranda rights an lalaki bigla subuot ining idinrulag kan sa iyang abogado bagay na ini anda sa iya mismo nga pinagkontra ninulita subuot degdiya sarong klase na profesyon na sinasabi ka na abogado sa ngunyanda padagos na pinag-iimbestigaran kan pulisya ang sinambit ng insidente. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinanginutan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin First Lady Aranita Marcos ana tauna na balik sigla bigay saya 2025 gift giving na ginibo kanda duman sa Partikan Kalayaan Grounds sa Malacanang. Pinagkakarkulong aabuton sa 3,000 na mga aki gikan sa Partikan DSWD centers asin na pagtaraid na barangay ang nakipag sumaro sa nasambit ng okasyon. Sa iyang minsay ipinagpahig kan presidente ang mga aki ang pinakadakulang kayamanan kan nasyon asin nagtatauning kusog sa gobyerno tanganing hatubangon ang mga angat sa partibismo kan gobyerno ngunya na ikapat na taon kan programa liwat na ginibo ana mala amusement park ana palasyo na may inflatables nakawat circus acts asin na food stool para man sa mga kaakian. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga barata sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado nasyonal, pinaglalauman kan liderato kan Parañaque Integrated Terminal Exchange PITX na madagsa asin malangkaw na puta traffic sa Saindang terminal ngunya na holiday season. Basado sa PITX aros sa 3 milyon na mga pasahero ang pinaglalauman indang maagi sa nasambit ng terminal ngunya na kapaskuhan puon iyan sa Disyembre 19 sa gudnang pizza 5 kanda bulan kanda Enero asin pinaglalauman na mauruli ang mga pasahero paliwanag kana liderato kanda nasambit ng terminal ang naging pagbubukas kan Asia World PITX Light Rail Train LRT1 station ana nakakatabang para sa mas marhay na pagbiyahe ka na mga tatangkilik sa public transportasyon mantang padagos na nakikipag koordinar ang PITX sa saindang mga stakeholders asin maging sa government regulators para masiguro ang bilog na holiday season na ini ande magkakaiguanin aberya sa biyahe kan mga namamanwaan na mga Pilipino. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, nag-issue nin maabot sa 1,500 na mga special bus permit ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB nagkaperang simana antis ang selebrasyon kan Pasko. Basado ki Department of Transportation DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez ang LTFRB ang nagpaluwas nin mga special permit
poon kan Disyembre 15 sa gudna nga Enero 16 para siguruhon na may bastanting bilang nin mga pampasayrong basa para manda sa mga biyahirong mapuli sa kanya-kanya nga mga probinsya. Nagdagdag manda subuota nin mga transport network vehicle service TNBs sa mga aeropuerto para manda sa pag-arabutan kan mga pasayro sa nasyon na maging ana mga paluwasa para mada sa pagbabakasyon. Isinugo kan DOTR na matawan manin na kapadusahan ang mga TNBS driver na magkakansilakan sa indang mga book trips. Ninuli kan matinding bulos kan trapiko asin na mga arayo na mga destinasyon. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado nasyonal, pinagkukonsiderang unyan kan Korte Suprema o Supreme Court Associate Justice Ramon Paul Hernando na unconstitutional ang pagbubugtakan na ang programa appropriation para sa 2024 General Appropriation Act o GAA sa iyang concurring opinion. Mapadapit sa desisyon kada Supreme Court manungod sa paglipat kana 60 bilyones pesos na pundo kan Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth. Ipinagpahig ni Hernando mayong bastante na constitutional basis ang ginibong paglipat kan na pundo kan ahinsya asin nagdudulang ni na peligro sa pundo kan gobyerno arugman kan korupsyon. Binanggit man ni Hernando na ana mga pundo na daisakop kan GAA ana sulaminting Kongres lang ana may kapangyarihan na magbugtak kung paano ini gagamiton sa paagiman kan pinagsasabing Special Appropriation Law. Magigirumduman na inot ng pinagsugo kan na Korte Suprema na ibalik ang 60 bilyones pesos na pundo kan PhilHealth funds na nailipat sa National Treasury asin ipinagpapapundo ang paglipat pa kanasambit ng 29.9 bilyones pesos na pundo kan sinambit ng ahinsya. Afuera digdi tinanggal man kan Korte ang special provision kana 2024 GAA asin manda DOF Circular number 003/2024 na nagtataunin autoridad sa pagkuakan pundo gikan sa mga government owned and controlled corporation GOCC para man sa program appropriation. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, pig-akwit kan sandigan da bayad si dating PNP Chief Alan Purisima asin 16 na iba pang mga akusado. Iyan kasumpay kan subuota irregular na kontrata kan PNP sa WISPAS Documentary Agency Incorporated kan 2011. Sa desisyon kan 6th Division kan Korte, ipinagpahig nindang dahil nagtrayumpong patunayan kan prosecution ang kasalan kan mga akusado beyond reasonable doubt. Magigirumduman ang dating PNP Chief pinag-akusahan ng pagbalga sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ninuli kan pagperma kan memorandum kan kasunduan kan WERFAS para man sa computerized firearms license renewal system kung sain basado sa prosecution dahil nag-agi sa public bidding ang kontrata asin dahil kwalipikado ang WERFAS bilang courier firm. Mayo inining SEC registration asin permiso gikan sa parte kan Department of Transportation and Communication. Alagad sinabi kan sandigan na bayan na mayo nin preba ang conspiracy asin mayong bastanting patunay na aktual na distroso bunga naman kan pagkakauktaba sa pag-deliver kan firearm licenses. Inaliman kan korte ang mga hold departure order laban sa mga akusado asin sinugo ang Bureau of Immigration na tanggalon na ang sa indang mga pangaran sa watch list. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta sa lado nasyonal, sa iba pang detalyes
nigaran asin pinagkontra ni dating presidential spokesperson Abogado Harry Roque kada nakalis na Domingo ang kaagadan kan Pilipinas para sa sarong nga Interpol raid notice laban sa iya. Inapod kan dating opisyal na pagbalga subot ini sa international regulation asin ana paggigipit sa iya bunga kana subot mga politically motivated na mga kaso. Sa sarong pahayag, igot na pinagsayuman ni Roque ang hagad na raid notice asin na ipinagpipirit na siya ang sarong protektado bona fide asylum seeker sa irarom kan lay kan Netherlands asin man kan European Union. Basa sudo sa iya, may opisyal siyang dokumento gikan sa Dutch Immigration and Naturalization Service na nagpapatotoo kan sa iyang protektadong estado. Nanindugan man si Abogado Roque na ang kasong syndicated trafficking laban sa iya piki asin parte kan pinagapod niyang pagkakaigwas na subot nin pagbalus kan Administrasyon Marcos laban sa mga alyado kan dating presidente na si Rodrigo Duterte. Subuot ginagamit ang reklamo tanganing digdi wasakin asin manda digdi punduhon asin pundoon sa namad ang grupo kan mga kritiko kan administrasyon sa paagi ni Ferdinand Marcos Jr. bilang presidente. Tinawan doon ni Roque na kaagadan kan gobyerno parman sa Interpol raid notice sarong pagbalga sa legal na framework kan Interpol, partikular na ang Article 2 kan Interpol Constitution na nagbabalga kan mga obligasyon kan organisasyon na karapatan pantao asin Article 3 na nagbabawal sa mga kasong pampolitika. Sa iba pang detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, nagpatadid ngunyan ang civil society groups na ang korupsyon na pwedeng magpaluya sa kakayahan kan Pilipinas na maipasunod ang mga programa kay puan tanganing magsapo ang masa halangkaw na climate targets na pag-aramanda na digdi piga tawanin prosupuesto kan gobyerno ang sarong unconditional target na 10% sagud ng 20% na bawas sa greenhouse gas emission na mas alangkaw kaysa sa 2.7% na nakapalamada sa presenteng nationality determined contribution NDC kan Pilipinas. Ang bagong target ang pinagpresenta kan mga grupo kan Disyembre 3 sa sarong plenarya sesyon na alagad. May mga grupo na nagrereklamo na mayo sindang bastanteng konsultasyon mapadapita sa nasambit ng bagay siguna sa pakikipag-ulay kan Aksyon na Klima Pilipinas sa AKP. Ana mas halangkaw na target ang nangangaipunin dakulang pondo para man sa implementasyon kaya mayo ninda diretso para man sa pagkakasala urog na anda bunga kan korupsyon sa laog mismo kan Pilipinas. Sa iba pang detalyes kan mga barata, ipinagpayag kan Department of Finance sa DOF na ada pagbaba kan inflation rate na 1.5% kada bulan ka Nobyembre sarong patunay kan trayumpo kan Marcos administration sa pagpapasunod kan mga lakdang tanganing kontrolon ang presyo kan mga pagkakan. Basa naman kay DOF, ang inflation rate nasa ibaba na target kan na Bangko Sentral kan Pilipinas BSP na 2.4% ninuliman kan na targeted government measure na nagbaba kan na presyo kan mga panginot na mga barakalon. Ang Finance Secretary Frederick Gu nagpapailing ini kan na naggagana subuot anda sa indang mga intervensyon na asin ipagpapadagos ninda ang polisiya tanganing magdanay
ana affordability kan pagkakaan asinibapang mga produkto para man sa pamilyang Pilipino basado man sa Philippine Statistic Authority PSA ana pagbaba kan inflation da gikan sa 1.7% kan bulan kan Oktubre bunga naman kan pagbaba kan presyo kan food asin non alcoholic beverage na nagbaba nin 0.3%. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Si Janet Lim Napolis liwat na pinatawan in reclusion perpetua kada sandigan da bayan da sa party kanda taon na o sa party ka na 80 taon na pagkakakulong inininuli sa kasong 2 counts of malversation of public funds na may pagkasabot sa daiya makaustisyang paggamit ka na Priority Development Assistance Fund o PDAF sa 165 nga pay ng desisyon na pinagpaluwas kan Sandigan Bayan na patunayan si Napolis asin nagkapira sa mga guilty sa malversation of public funds kanda mga sinasabing nagadana si Benguet Representative Samuel Dangwa sa kantidad na 19 milyones pesos na kapalaman sa ley na anda taong sangkota sa malversation of public funds pwedeng patawanin reclusion perpetua kung luminampas sa kantidad na 8.8 milyones na kickback unako akani ang mga kasumada kanda Dangwa anda tulong iba pa anda ibinasura matapos manda an sa indang kagadanan basado naman sa desisyon na ipinaluwas ni Associate Justice Ronald Moreno anda pamayukan Special Third Division kan Sandigan Bayan. Sa iba pa kitang detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal and BOC sinasabing digdi ibinasura kan na Bureau of Customs port duman sa parte kan Zamboanga an sa dambakmaka na nasa bata na sarong traka na mga kontrabando sa ubetong maiwasan na ana maraot na epekto na posible nga magbunga kan mga niya sa parte mismo kan na salud kan publiko asin kaligtasan sa parte mismo kan kapalibutan kabali digdi ang sinasabing 281 na bali ukay-ukay 153 sa nasakunin asukar 28 kahoda ni na mga bulong na nanaporfita kan na gobyerno ninuli kan pagbalga sa custom modernization and Tariff Act Republic Act 4653 na nagbabawal sa commercial importation kan mga used clothing o ukay-ukay asin Republic Act 9711 o Food and Drug Administration Act degdiya na sa bata ana mga kontrabando sa pantalan kan na Zamboanga City kan nagtalikod na pitsados kan bulan kan Disyembre daiman na sinabi ang kantidad kan mga ni basado sa BOC Commissioner Ariel Nepomuceno si sigurado ninda na maray ninda nga maibabasura ang mga daiya ligtas na mga produkto para maiwasan ang pagkuriyat kan mga hilang sa nasyon inot ng pinagsugo ni Nepomuceno ang live streaming kan disposal activity tanganing mapakusog ang transparency, accountability sa nasambit ng operasyon kan sinambit ng ahensya kan gobyerno. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang bareta nagpayro na ang Philippine National Police PNP Intelligence Asin Tracker Team para hanapon si St. Timothy Construction Executive Sara Diskaya asin iba pang mga akusado sa subuot 96.5 million gross
flood control project duman sa Usiabad Santos sa Davao Occidental. Kasunod ni kan kasuguan ni President Ferdinand Marcos Jr. kan nagtalikod na aldaw kan Biyernes, Disyembre 5 na maging preparado ang Philippine National Police as in Department of Interior and Local Government DILG para man sa pagpapasunod kan arrest warrant laban kay Diskaya St. Timothy President Maria Roma Angelina Romando asin mga opisyal kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Basado sa PNP Acting Chief of Police Lieutenant General o si Milencio Nartatis, bastante ang bilang pang kana mga pulis na pinagpakuriyat tanganing maaraman ang tinataguan kan gabus na sangkot sa nasambit ng anomalya. Nakipag-ulay naman sa National Bureau of Investigation NBI, Bureau of Immigration BI, Philippine Coast Guard, Airport Authority, mga lokal na gobyerno asin iba pang watch group tanganing maparikas ang paghanap kay Diskaya. Pinag-ingkaminar kani ang publiko na makipagtabangan kung may importante sindang mga impormasyon manungod sa nasambit ng persona. Iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga nagbabaga pang mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kanda mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal. Si Cardinal David balik ngunyanda sa partibismo kan o sa pahayag ipinagapapabalik kani ang napundo kan PhilHealth na pinagabun sa banwaan dapat subuot bayadan igot na pahayag ni Cardinal Pablo Virgilio David na degdiya sa prosopistong kung anong giraraya ang national budget para man sa 60 billion pesos na pundo na pinapabalikan Korte Suprema sa PhilHealth matapos ideklara na illegal ang paglipat kani sa National Treasury. Sa iyang Facebook account pinagapahayag kani sa post kani kan Disyembre 6 nagpasalamat ang kardinal sa kasuguan kan Supreme Court na digdi ibalik na sambit ng pundo. Dagdag kani dahil pwedeng mangyari na the public was robbed once and now we are being told to foot the bill again. Digdi ipinagapahayag kani na dahil dapat maging dahilan ang desisyon kan Korte Suprema na simpleng i-backfill kana executive asin legislative ang subuot hinabuna pundo sa paagi kan future appropriation. Dagdag pa ni David dahil ini simpleng urulay sana kan accounting kundi urulay ini kan hustisya urog na para mana sa mga trabador na kung sain hinabunanin kontribusyon sa lado kan PhilHealth sa mga depositor na nakalaom kanda o naglalaom sa PDIC sa mga Pilipinong perming biktima kana korupsyon asin binabayadan na buwis sigun paman sa nasambit ng kardinal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta pakitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga bareta sa lado nasyonal. Si Robin Padilla nagpahayag need pagsuporta kay Guansun tinawan doon na asin pig tanggol ni Senador Robin Padilla si dating COMELEC Commissioner Rowena Guansun matapos magkuryat sa social media ang video kaniya nasubuot pagwawala sa sarong mall duman sa siyudad kan Makati matapos subuot ipasupog kan Chinese National. Sa Facebook post na pinagpaluwas ni Padilla kan Disyembre 7 sinabi kaniya ang ginibo ni Guansun bilang pag tatanggol sa nasubuot sa karapatan kan kada Pilipino. Dapat mandaang pasalamatan ang nasambit ng dayuhan ninhuli tada isya kinuyog sa kayabangan
nasitahon na ang sarong Pilipino senior citizen. Dagdag pa kani pambihira mandaan mga troll kapag digdi mga kakulor nindaan na mga pahayag asin na laban sa pagkakaiguan ninda grabing pag-aabuso kan mga Chino sa EEC asin duman sa WPS aros sa gibo kani anda nahihiling asin na permi na sa nasubuot na pag-umaw iningunyan anda grabe subuot na pagraratak sa sarong o kan sarong Chino sa sarong Pilipino senior citizen sa laog mismo kan teritoryo kan Pilipinas anda ibashing kaining Filipino senior citizen ninuli man ka na ini anak naglaban sinabi pa man ka na nasambit ng senador nadigdi sa iyang sinasaluduan si Guanzon ninuli ta ipinailing kani an sa iyang karapatan bilang sarong senior citizen asin sarong Pilipino sa sarong dayuan na negosyante digdi sa parte kan Pilipinas. An iba pang detalyes kan mga bareta lokal, international asin kinabanin karawat pagkatapos po nin pagirumdum. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal, ang Bureau of Fire Protection preparado na para sa holiday season 2,400 na mga personay pinagdeploy para man sa Iwas Maputok 2025. Formal nang pinaglansar kan Bureau of Fire Protection BEP Regional Office No. 5 sa Bicol ang pinagsasabing Oplan Paalala Iwas Maputok 2025 bilang parte kan sinang padagos na kampanya sa pagsulong kan fire safety and prevention orog nang unya na panahon kan Pasko asin bagong taon. Ginibo ini duman sa parte kan na opisina regional kan BFP sa Bicol
pinagapartisiparan kan mga importanteng aktibidad ada manlaylay ng mga opisyal asin representantis gikan sa nasambit ng ahensya kan gobyerno asin iba pang mga sektor kan komunidad sa pagpapailing kan sa indang pakikisumaro sa pagsiguro kan kaligtasan kan intirong Bicol Region basado kay Fire Superintendent Achilles Santiago ang Regional Director kan Bureau of Fire Protection sa Bicol pinagkakarkulong aaboton sa 2,400 na mga personay kabali na ang mga assets gikan sa lado kan sa indang organisasyon na idideploy sa panahon kan Yuletide season. Siniguro man kani ada higot na pagpapasunod kan mga programa asin mga aktibidades tanganing digdi masugpuan mga insidente kan kalayo kasulo asin mada paputok kabali sa mga lakdang kan Bureau of Fire Protection na ipapasunod sa Kabikulan iyo ang pinagaapod na Education and Information Drive mga eskwelahan, barangay, asin man komunidad, siring mada, busising pag-inspeksyon sa mga tindahan, asin mga tambakan kan paputok, tulos na aksyon sa mga illegal asin delikadong produkto, strategic deployment, mga fire trucks sa mga high-risk area, asin maigpit na koordinasyon sa mga LGUs asin mga ahensya kan gobyerno sa tala kan sinambit ng ahensya o minabot sa 5 million pesos na kantidad kan distroso sa mga pagsasaderi na i-record sa mga insidente ni na kasulo kan 2024 o betong unyan kan Bureau of Fire Protection sa Bicol sa pag kakaigwa kanda nasambit ng programa iyo anda presenting taon sa parte kan tabang kan kooperasyon kan publiko na mas epektibong pagpapasunod kan sinambit na mga kasuguan o leyes. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga bareta sa lado lokal, 17 anyos na menor de edad dakop sa naga sa bayba sa operation. Buyit Padere sa detalye. Sarong 17 anyos na menor de edad ang natuklokal mga autoridad sa Ginibong bypass operation kalagkalkul na magaon diyan sa barangay Peña, Francia. Sigon sa report, alas 12 maagaw kan gibon ang operasyon kung sa inakabakal ninsyabo ang mga autoridad sa suspect na residente kan Zone 5A ang barangay Peña, Francia na recover nakakaperang sa chain o plastic sa chain na may law ka pinagtutubulang Cebu. Nagkakaperang subot ang namin manan ang suspect asin kan makabakal igilin droga ang mga pulis dagos ng ining pinusasan. Ang suspect ikinon-cover naman sa WCPD para sa magkakanigong disposisyon. Para sa BBS News, Boyet Padere. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, mayo na nin buhay kan makuan sa 27 anyos na babae. Pasado alas 6 nin pagkaaga kan Sudma, Disyembre 7, arani sa Sarunga Subdivision sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Basado sa impormasyon na discovery and kanagkaperang residentes ang biktima na may lugad sa iyang takyag, liog, asin na pinagtutubudan kinaga mantang sarupang braso kani anak naputol. Nagpapadagos ang investigasyon kan mga autoridad sa nasambit ng insidente mantang nagkaperang oras lang kanda madukayan ang inot na bangkay saro pang bangkay sa nasambit ng lugar anda nakuakan mga autoridad. Initugang palan ka na nasambit ng babae. May mga saksak man sa nasambit ng hawak anda biktima anda duwang magtugang pariyong pinagdanda da ipaaram kung sisay ang may kagidibuan. Nagpapadagos pa ang gidigibong investigasyon kan mga miyembros kan na PNP digdi sa laog kan na siyudad kan Naga ang magtugang pariyong nako ang mayo na ninbuhay kasudma. Inot kaya sa barangay kan Panikwason nako aman na anda saruman na bangkay kanda 18 anyos na nadaraga na sarunga estudyante asida mayo pamanin na linaw
kung sisay an may kaginibuan sa laog sananin sarong simana tulong gadanda o tuluan na ginadan na babae digdi sa laog kad na syudad kad na nagahagad din ustisya ngunyan an pamilya kanda mga biktima. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal mga LDRRM asin stakeholders piga rekonoser o pigbisto kan OCD Bicol Darrell Banyas sa detalye. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal dumanda sa partido area an Banwan kan San Jose magkakaigwanan ning community college basado iyan ki dating board member Pacamara digdi saro sa magayon ng mga programa kan Kapitolyo Provincial kan Kamara de Sur sa liderato ni Gobernador Elry Villafuerte iyo ang pagbugtak nin community college sa kada banwaan nagkapira nga harong mga learners sa Aranisa sa Inda tabang bako lang sa party kan learners kundi urog na sa mga magurang kada pahayag mismo ni board member Pacamara afuera kanda Baaw Community College tiga bugtak kana gobernador kana probinsya kana Kamara de Sur ada nagkapira nga mga community college 5 community college nagabus 100% suportado kan sanggunian na panlalawigan kana probinsya kana Kamara de Sur por sigidungunyan si Congressman Mix Villafuerte kanda probinsya kan Kamara de Sur Congressman Luigi asin si Gobernador Elry Villafuerte iyada tangani mana na matabangan ada party mismo kan mga residente sa laog kan probinsya kan Kamara de Sur ang Governor Mariano Villafuerte Community College duman sa Banwan kan Seruma Governor Mariano Villafuerte Community College sa party mismo kan Banwan kan Tinambak GMBCC sa Garchitorina asin na GMCC sa Karamuan antes matapos ada nasambit na nga termino padagos ana pagbugtakan community college sa iba pang mga banwaan sa party kan probinsya kan Kamara de Sur sabi paman kada dating board member kada partido area Guadaan ni dai mababa sa dusing mga GMBCC na nag-ooperar dakul pa nga mga masududod na porsigido si Gobernador Elry Villafuerte para man sa 2035 gabus na banwaan sa laog kan na probinsya kan Kamara de Sur guana kan pinagapod na community college sabi pa man yan kan dating board member kanda probinsya kana Kamara de Sur dakula an pasasalamat ninda kay Gobernador Elry Villafuerte asin man kay Congressman Luigi Villafuerte Congressman Mix Villafuerte ninuli man kan anda Governor Mariano Villafuerte Community College maibubugtak na sa banwaan kana San Jose Kamara de Sur kung sa ina dakulang kaginawahan sa mga magurang asin dakulang tabang sa parte kan mga kaakian oportunidad na makatapos nin 4 na taon na kurso nin libre naglalaom na matatapos tulos ang konstruksyon asin mabubukasan tulos sa lalong madaling panahon. Sa iba pang detalyes kan mga barata, mga LDRRM asin stakeholders pig rekonoser o pigbisto kan OCD sa Bicol. Darrell Banyas sa detalye. Pig-rekonoser kan Office of the Civil Defense sa Bicol ang mga local disaster risk reduction management at mga stakeholders na ginibuini ka ng talikod na aldaw sa syudad kan Legazpi. Ang sinambit ng programa, pinatindiran kan mga lokal na ehekutibo asin disaster risk reduction management officer gikan sa anong na probinsya kan Kabikulan. Siyam na lokal na gobyerno ang pagrekonosir gikan sa probinsya kan Albay, 13 sa Camarines Norte, 32 sa Camarines Sur, 11 sa Catanduanes, 18 sa Masbate,
sa isa Sorsogon, asin man sa City Government Canaga. Ipinahayag ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro and Civil Defense Deputy Administrator for Administration na ang Office of the Civil Defense padagos kan advokasya para sa pag-aprobar kan magnakarta for public DRRM workers. Sigurot ni Alejandro sa mga legislador na prioridad ang pagpasar kan sinambit ng lakdang para sa benepisyo kan mga frontliners asin nagpaabot din paglaom na ini maaksyonan asin matatawan atensyon antes paman matapos ang presenteng administrasyon. Nagkasarang partner agencies man ang nakaresibitan parehas na pagrekonosir kabali na ang Department of Science and Technology, Philippine News Agency, asin man ang Department of Social Welfare and Development. Dadag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, Sigurado. DBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, bunga kan na tropical depression Wilma asin mada shoreline kansilado ana mga biyay kan barko sa mga pantalan kan riyon ni Nuliman kan na tulos manda na nagresponde ang Department of Social Welfare and Development DSWD sa Bicol sa mga stranded na mga pasayro. Sa record kan DSWD sa Bicol na atudad ana abuton sa 620 o 620 na mga LGU funded na hot meals sa mga stranded na mga pasayro sa pantalan kan Matnog, Bulan, Sorsogon kan nagtalikod na pizza sa asinda 7 kan bulan kanda Disyembre. Mantang 216 man na mga pasayro ang natawada nin hot meals sa pantalan kan Piodoranduman sa Albay. Sigun sa DSWD Bicol, ang lakdang na ini basa duman sa direktiba ni President Ferdinand Marcos Jr. natawanin proteksyon asin ang kapakanan kan publiko sa oras kan krisis. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado sa lado lokal, sarong mekaniko ang naaresto matapos manda matuntun anda siyam o sarong mekaniko ang naaresto matapos man matuntun o makua ang siyam na mga motorsiklo na nagkawarara asin mga pinagabon kon sa ina 8 pang unit and pinag-surrender kan nakabakal basado sa report kan Albay Police Office o PNP Regional Office number 5 sa report personal na pinagdumanan kan nasambit ng grupo kan na pulisya sa Bicol si alias Runa sarong service crew gikan sa party mismo kan Daraga tanganing i-report ang kinakamugtakan kan sa iyang mga nawawarang motorsiklo kaibanan na ang biktima natuntun kan mga pulis ang lugar sa sarong Puera na barangay asin ang suspect na si alias J 35 anyos sarong mekaniko na bisto sa paagi kan na CCTV footage na patunayan ang original na motorsiklo sa paagi man kan magkakarigo nga mga dokumentos. Big tawan ni na advice kan Albay Provincial Office ang publiko na maging maingat sa pagbakal kan sigundamano nga mga lulunadan asin sigurado na kumpleto asin beripikado ang mga dokumentos antes na makipagtransaksyon. Ang siyam na mga motorsiklo na hinarabunan na bawi sa nasambit ng suspetsadong si alias J na sarong mekaniko. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, padagos na pinagpapaiwas kanda gobyerno probinsyal kan Camarines del Sur sa paagiman ni Gobernadora Elry Villaforte anda pinag-aapod na health care on the go program. Iyan tanganing maabot and kada kasoroki na
barangay sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur kan nakalis na naaldaw nagbisita sa barangay kan na San Isidro Ruiz Gua Camarines Sur tanganing digdi sa sarong libreng medical caravan sa tabang kan na Eye Clinic on Wheels, Express Lab on Wheels, asin Dental Clinic on Wheels, kadakol ang natawan ni na eye asin dental check-up, libreng salming, laboratory test asin tooth extraction, dakol man ang nakapag-medical check-up asin nakapuli ni na libreng mga bulong, vitamina asin maintenance, parte kan mga programa na pinag-aatod ninda Gobernador Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte, asin man ni Congressman Luigi o Congressman Mix Villafuerte. Sharing man inisa paagi man kana healthcare on the go program na padagos na pinagtutulod aral daw kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal ana MDRRMO duman sa Banwan kan Tinambaka Camarines Sur nakaresibi ni 25th Gawad Kalasag Beyond Complaint o Complaint Gold Seal Award tinawanin onra kana MDRRMO ada Banwan ka na Tinambaka sa 25th Gawad Kalasag Gold Seal on Excellence kanda pizza 5 kanda bulan kan Disyembre 2025 dumanda sa parte kan na opisina regional kan DILG niresibi ni Mayor Edward Albert Bubita Prades kaibahan si Romel L. Istulano asin man na alay ni S. Luntok anda nasambit na nga honra na nagbibisto sa nako ang beyond compliant rating kanda banwaada iyan ngunyada na taon na 2025 marka kana ikatulong sunod na taon na napaiba na tinambaka sa mga sinasabing nakakuanin na award binisto sa nasambit ng onra anda isog asin dagos-dagos asin anda maray na pagtao nin serbisyo kan MDRRMO team sa pagpapakusog kan preparasyon asin kaligtasan kan komunidad orog na kun igwa nin mga nangyayaring kalabidad asin man mga emerhensya. Sa tuya pa nga pamayuk o sa tuya pa nga mga detalyes kan mga barata daiman pinalampas kan mga residentes kan barangay kan Balagbag sa Banwan kan Milaor Camarines Sur ang pagkakataon na makakuanin libreng inumo na tubig gikan sa potable water on wheels kan Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur. Pinadara kaya ni Gobernador Elry Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur ada nasambit na nga proyekto sa potable water on wheels duman sa parte mismo kan na barangay kan Balagbag sa Banwaan kan Milaor Camarines Sur tanganing makahatod nin malinig na inumo na tubig sa sinambit ng barangay na iyo ang pinagpuproblema kan mga residentes. Bit-bit kan manlain-lain ng mga bugtakan asin na maugma matyaga sindanga nagpila para mada makakuanin na malinig na inumo na tubig na tudkan potable water on wheels na ipinagpadarakan Kapitulyo Provincial kan Camarines Sur sa paagiman ni Gobernador Elry Villafuerte. Kung babakalon, maabot sa 35 pesos kada galon ang kantidad kani
Pero sa paagi ka na potable water on wheels na pinadara ni Gobernadora Elry Villafuerte libre asin na mayo ni na ano man nababayadan kaya habang mas dakula an sa indang darang container mas dakul man an sa indang naipuli na malinig na inumo na tubig sa indang mga harong. Grabe ang pasasalamat kan mga residentes sa programang ini asin tunay na nakakatabang sa mga lugar na kung saan mayo nin akses kan bastanting inumo na malinig na tubig alagad nin huli kan marikas na pagtaunin na serbisyo sa pangangaipo kan mga residente sa paagiman ni Gobernadora Elry Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin ni Congressman Migs Villafuerte nagkakaigwa nin malinig na inumo na tubig ang mga residentes sa parte kan probinsya nin Camarines Sur. Sa satuyang barata ngunyanda, barata na kita ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa satuyang barata ngunyanda sa international. Sa satuyang barata ngunyanda sa luwas kana nasyon. Sa Japan, sinasabing nagagamit ni GPS beast tracking system para labanan ang paglangkaw kan dementia cases. Maabot sa 18,000 na mga gurang na may dementia duman sa parte kan Japan. Ana pabareta na naghali sa sindang mga harong asin na nawawara kan nakalis na taon haros 500 sa sainda anako ang mayo na ninbuhay ugadan. Basado sa report, ang mga insidenteng ini nagdubli pa kan taon na 2012 asin na nagpapailing na nagdadakula ang problema sa nasyon kan Japan na may pinakalangkaw na bilang kan mga gurang sa bilog na kinabanda. Ang krisis ang sinasabing pinalala pa ka na pagbaba kada bilang ka na mga trabador asin na maigpit na limitasyon sa paglaog ka na mga sinasabing mga dayuhan na caregiver. Basado sa Health Ministry, pinagkakarkulong maabot sa 14 trilyones na yen o aabuton sa $90 billion ang gastos kan gobyerno sa pag-aataman kan mga taong may dementia sa 2030 gikan sa 9 trilyon na yen kana 2025. Iyan tanganing matauanin na atensyon ang problemang ini na nagtututok ang Japan sa pagdevelop kan mga teknolohiya kung saan nagagamit ang gobyerno kan mga GPS based tracking system tanganing subaybayan ang mga taong may dementia sa parte kan sa indang mga nawawarang mga kababayan. Sa satuyang barata ngunyanda sa kinabana nin Karawat, sa barata sa sports mga tugang, sa lado ka na NBA o basketball, dinaoga ka na Golden State Warriors and Cleveland Cavaliers sa score na 99-94. Maski kulang ini, kan sa indang mga parakawat, nagbida si Pat Spencer sa iyang inot na NBA start na nakarecord nin 19 puntos kabali ang 12 na last quarter asin pinagsilyuan ang kapagganahan kan duwang crucial na free throw matapos magmintis si Donovan Mitchell sa potential na game o game tying 3 na kung saan nagpahandal asin nag-ambagman si Guy Santos ni na 14 puntos gikan sa bench mantang sinda body held kitten ana nakapag-dulman ni apat na puntos sa parte mismo kana nasambit na nga team. Pinanginutan man ni Mitchell anda Cleveland na may 29 puntos alagad kinapusinda sa parte mismo kanda opensa
nagatala ni na low o ning season low 34.6% na shooting, dagdag ban si Evan Mobley nin 18 puntos asin 10 rebounds. Alagad dahil nagtrayumpo ang Cavaliers sa party mismo kan Golden State Warriors sa oring party kan natatadang kawat kung sain nakuha kan Warriors ang kapangganahan sa skor na 99-94. Iyan mga tugangan kat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta. Iyaon dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sindong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugudan biyaya, patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta, sigurado. Alas 6 o alas 7:08. Mga tugang marina aga sa Indogabos, ako po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata sa lado lokal, 3,646 na food packs na itaukan lokal na gobyerno kanda banwaan ka na Ragay Camaridisur. Inota na pagpaabot ni Christmas gift kanda LG Ragay pinagagibo na. Sa tuyang pamayupa ka na mga barata sa lado lokal, ipinagapayag ngunyan ka Naga City Police Station 6, mayo daanin na nawawalat na unsolved cases sa saindang hipatura. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, hustisya ngunya ana pangapudan kada pamilya para man sa magtugang na di binagrasya ka na siyudad Kanaga na sinasabing digdi pinagagadan o nako ang gadan na kasudma sa Concepcion Pequeña, Naga City. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, LGU presentasyon nagkaigwanin na bag sa Gawad Kalasag Award para man sa taon na ini. Sa tuya pang pamayukan mga barata sa lado lokal, nagkapirang lugar duman sa party ka na banwaan ka na presentasyon, sinasabing nagkaigwanin na landslide. PNP pinagasugo ana pagkakaigwanin full-scale manhunt operation laban sa suspect na naggadan sa duwang magtugang sa parte kan Concepcion Pequeña digdi sa siyudad kana Naga. Sa tuya pa nga pamayukan mga barata pagita sa lado lokal. Advance Merry Christmas para man sa 3,000 na mga pidaso asin sinasabing mga bagas sharing man spaghetti pinagatao ka na LGU duman sa banwaan ka na Ragay Camaridisur. Tuya pa nga pamayukan na barata sa lado lokal. Sarong bago na naman na programa ana itinutulod ka na gobyerno probinsyal ka na Camaridisur, iyan mga tugang sa pagiman ka na pagpapatindog ni na panibagong community college duman sa partido area. Iyan na nagkapira sa mga headlines ka na mga bareta, ana mga detalyes at siya na pagkatapos po ni na pagirumdum.
Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng patong o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga dugang liwata, maray na aga sa Indogabos, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kita kan sa tuyang barata sa lado lokal, mayo na nin buhay kan makuhaan sa rong 27 anyos na babae. Pasado alas 6 nin pagkaaga kan na Sudma, Disyembre 25 o Disyembre 7, 2025, arani sa subdivision sa Barangay Concepcion Grande, Naga City. Sa impormasyon na discovery, kana nagkaparang mga residentes ang biktima na may mga lugad sa parte mismo kan sa iyang takyag liog asin pinagtutubudan tinaga mantanga ang sarong braso kaniya putol naman nagpapadagos ang investigasyon kan mga miyembros kan Philippine National Police sa sinambit ng insidente digdi sa laog kan siyudad kan Naga. Nagkapirang oras na saro pang bangkay ang nakuha sa Zona 1 Barangay Concepcion Pequeña, Naga City bandang pagkaudto kana Sudmang Disyembre 7. Basado sa inot na impormasyon ang biktima tugang man sa nasubuot kan babaeng inot ng nako ang gadaan sa pariyong barangay. Pasado alas 6 nin pagkaaga kan Sudma, nagpapadagos ang busising investigasyon kan mga autoridad sa magkasudod na insidente kan pagkakakwa sa mayo na nin buhay na hawak kan biktima para man maaraman ang kausa kan pagkagadaan asin posibleng suspek kanda nasambit ng panggagadaan sa sinambit ng magtugang na nakuha sa magkasuway na oras sa saro sa naman na lugar. Sa satuya pang detalyes kan mga bareta, hostisyan pangapudan ngunyan ni Erlinda Di Binagracia an ina kan magtugang na magkasunod na nako ang gadanda sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City kasudmang pagkaaga asin pagkaudto nangapudan ini sa parte mismo kan suspek na nasa likod ka na sambit ng krimen na magsuko na asin atubangon na ang naginibo kaning krimen magigirumduman na aga kada Sudma nakuhaan na bangkay kan sarong 27 anyos na babae na yaon sa gilid ka na tinampo arani sa sarong subdivision sa Barangay kan Concepcion Pequeña. Udtuman kan kapariyong aldaw kasudma kan makuapa ana sarong bangkay kan tugang kani na mayo namanin buhay sa Zona 1 sa parte kan Barangay Concepcion Pequeña digdi sa laog kan na siyudad Naga. Mayo pa ni suspeka ana mga autoridad asin na mayo pa manin linaw kung ano
ana kausa kan paggadan sa sinambit na magtugang na babae na nadukayan na pariyong mayong buhay kasudma sa parte kan Barangay Concepcion Pequeña, Naga City. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, pinagsugo na kan bagong Regional Director kan Philippine National Police o PNP sa Bicol na si Police Brigadier General Erosito Miranda ang full-scale manhunt sa suspect na nasa likod sa brutal na paggadanda sa magtugang na babae sa laog kan na siyudad kan na Naga. Digdi pinagasugo kaniya ana nasambit ng mga tawan kada PNP asin na maghanap ni na mga CCTV camera bilang backup sa parte mismo kana sa indang gidigibong investigasyon. Siguna sa nasambit ng Regional Director kinakaipuan na managuta nasambit ng suspect sa paggadan sa magtugang na daraga o babae digdi sa parte kana siyudad Kanaga magigirumduman magkasunod na nakuha anda bangkay kana magtugang sa magkasuwaya na lugar sa Barangay Concepcion Pequeña, Naga City kasudmang Disyembre 7, 2025. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pakitangunyanda sa lado lokal. This is sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, Manibila makonduser ni natigil pasada poonpit sa 9 sagkod ng 11 ngunya na bulan. Boyet Paderes sa detalye. Ipinahayag kan transport group na Manibela na sinda makondusir ng tulok aldaw na nationwide tigil pasada po December 9 sagkod 11 ang protesta para sumuot sa labi-labing mahal na penalties asin bagul-bulan na proseso kan gobyerno sa mga dokumento. Sigun kay Manibela Chairperson Mar Balbuena, kaya sinambit ng aldaw gigibon ang tigil pasala. Sinabi pa kayo na posibleng palawigon pa nila ang tigil pasala para mamatay subot kan gobyerno sa endang na mamatay problema. Di pa managpaluwas ng impormasyon ang iba pang grupo sa transportasyon kung maiba sila sa tigil pasada. Para sa BBS News, Boyet Pader. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pa sa lado lokal. Sarong bagong mundag na umboy ang nadiskubre sa parte mismo kanda tangkal kanda sarong origanda duman sa Barangay kan Salvacion sa baybay sa Banwan kan Calabanga, Camarines Sur. Iyan nadiskubre kanda nagkapirang residentes na nagaagi sa nasambit ng lugar. Tulos ining pinagakua kana grupo kana mga autoridad kana Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur. Inaaram pangunyan kan pulisya konsisay ang nagwalat ka nasambit ng bagong mundag na umboy na nasa marayan kamugtakan ng ngunyanda matapos ining ma-rescue kan mga autoridad duman sa parte kan Banwaan kan Calabanga, Camarines Sur kan Suudma. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal, Police Brigadier General Erosito Narito Miranda formal nang nag-asumer bilang Acting Regional Director kan PNP sa Bicol. Daryl Banya sa detalye. Official nang nag-asumer sa pwesto si Police Brigadier General Erosito Miranda bilang bagong Regional Director kan Philippine National Police Bicol matapos ang ginibong turnover ceremony na ginibukan Biyernes sa Campo Simeon General Ola sa siyudad ng Legazpi. Antes sa iyang bagong posisyon, si Miranda nagserbi bilang Deputy Regional Director for Operations kan NCRPO. Sa iyang mensahe, pinahayag ni Police Brigadier General Miranda na sa iyang commitment, iyo ang mapataas ang moral at kapakanan kan mga personahe kan PNP mientras napigyan for sinabi ka na dahil niya kukonsentihon ang anumang napagbalgar sa ley, polisiya o regulasyon asin mantinido ining giya kan sa iyang pamamayo tangarig na padagos na mapalangkaw ang kumpiyansa kan publiko. Tinawandoon kan general na ang na kamautan niya sa iyang pamamayo iyo ang pagtulod kan katulinungan, seguridad asin mas pusog na relasyon sa komunidad.
Inasiguran sa ini, anigot na pagpautob kan PNP focused agenda ang mga mayor na programa na maot magatod nin konkretong resulta sa kan pang sa orden. Dapat subot na magliro ang bilog na pwersa bilang sarong pamilya na nagkakasararo sa misyon na serve and protect. Pinahayag man kan tigribayan ni Miranda na si dating PNP Regional Director Police Brigadier General Winston Bagay Jr. nangunyan iuna ang Deputy Director for this Directorate for Investigation and Detective Management na ang pagserbi niya sa kapwa niya mga Bicolano sarong onra. Nagpalayog siya ng pasusunungan sa gabis na nagtarabang at nagtaon ng suporta sa triyumpo kan sa iyang liderato bilang dating pamayo kan PNP Digdi sa Kabikulan. Ang tigang seremonya, nag-akto bilang presiding officer as in keynote speaker, yun si Lieutenant General Edgar Alan Okubo and Deputy Chief for Operations ng Philippine National Police. Sa Bareta, sa lado lokal ng Albanias, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, mayud ang nawawalat na unsolved cases sa Anaga City Police Station da basado yan kay Police Captain Marlon Requillas, Station Commander, kaanda nasambit ng hipatura kan pulisya digdi sa laog kan siyudad Canaga. Basado kaya sa datos kan PNP, nagdadanay na pinakalangkaw sa listan kan Police Station number 6 ang mga kaso na may pagkasapot sa reckless imprudence. Nakapag-record ang barangay kan Del Rosario kan pinakadakol na mga insidente kan aksidente sa tinampo sa saydang lugar. Mantang padagos man ana nakapag-record ang station number 6 kan mga kaso nin theft, robbery, alagad. Sinasabi digdi tulos mandaang na isampa ang mga kaso laban sa mga nasambit na mga suspect na sangkot sa nasambit ng krimen basado sa ipatura kan pulisya kan station number 6 digdi sa siyudad kan Naga. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, 68 anyos na lalaki dakop sa bypass operation kan PPO. Ed Saliba sa detalye. Tulos na sa bilog ng sarong grupo si PIO Chief of Police Alex Piñapil sa endang gigibo na bypass operation sa Banwa ng Pasakaw, Camarines Sur. Bandang 1:37 ng aga, Disyembre City, kan butasan ang sarong police asset para magbakal ng droga sa target. Alagad kan magribayan ng item, dumana ini silaga ramanang kampaghiribang pulis. Pagrektisa sa lawas kani, nakuha ang sarong itom na walit na may laog ng 11 pidasong plastic sachet, nagabos may laog ng white crystalline suspected to be shabu. Nakuha man ang ginamit na mark money, as 11 pidasong 1,000 piso bill bodol money, sarong pidasong 500 piso bill numerado ED 4866866. Ang droga may gabat ng 60 gramos asin mayo pang total na kantidad kung gurano ang kantidad kani. Mantang ang suspitsado pinagbistong si RT Gonzales E. Oliver, Akatots Pugi, 68 anyos, Canson 3 Santa Rosa del Norte, Pasakaw, Camarines Sur. Ang suspitsado ang yao nakakulong sa Pasakaw PNP Jail asin maatubang sa kaso ng pagbayalar ka 9165 Comprehensive Drug Act of 2002. Dagdag na report sa Liba, Basta Bareta, sigurado. PBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata sa lado lokal, amay na handog pamasko ana pinamati kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa paagimanda ni Mayor BGH sa Uribata sa mga residentes kan barangay kan Kabinitan, Banga, Buena Suerte,
inindawa asin mada EPA Simeon PGN asin mada PGS kabilugan na 3,400 na sako ni na bagas anda daradara asin mada igwanin na piga 5 kilo ana kada sarua na pamilya na pinagatawanan na kana amay na pamasko igwa pamanda nin patos-patos na spaghetti para manda daina kaigwa nin na problema ana mga residentes para sa saindang Noche Buena ada mga nasambit na nga mga lugar iyo ang nakaresibikan amay na pamasko na nagigikan mismo sa gobyerno lokal kanda banwaan kanda ragaya sa panginginot ni Mayor BG sa Oribata digdiya para man sa pamilya nga mga tagaduman sa ragaya Roberto kaya na maipamati ana kaugmahan para manda sa Pasko asin dagos-dagos ang paglaom sa kada pamilya asin man harung asin maipailing ang pangakong serbisyong tapat bukas palad asin may tunay na malasakit. Apwera sa pagpapasalamat kay Mayor BG sa Oribata pinasalamatan man ka na mga residentes si Congressman na Huribata ninuli man ka na padagos na tabang na itinatao kini sa parte mismo kan mga taga-Ragay katabang ang LGU Ragay kabali sa nagatao ka na nasambit na nga ayuda ang presensya kan na PNP sa Banwaan kan Ragay na nagtabang sa pag-abot kan nasambit ng mga amay na pamasko na itinatao ni Mayor BG Oribata asin man ni Congressman Huribata kana Banwaan kana Ragay Camarines Sur. Mientras tanto duman pa man giraray sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur o minabot man sa 3,646 na mga food packs ang naitao sa bibisita ni Mayor Huribata sa Banwaan kan Ragay Camarines Sur partikular na dumada sa Barangay Canbaya, Salvacion, Laguio, Tagbaka, Kabugaw, Apad, Kali, Asimana, Apali ana nasambit ng 3,646 na food packs ana itao sa mga pamilya kana nasambit ng mga barangay pinanginutan niyan ni Mayor Oribata asin mana ni Congressman Huribata ana pagduol kana sambit ng mga ayuda kabali naman sa nagapartisipar iyo si Vice Mayor Bani Sinyara asin man ana MSWDO kana Banwaan kana Ragay Camarines Sur gabus na mga residentes inabot kana nasambit ng ayuda o food packs na pinagdistribuer kan lokal na gobyerno kan Banwaan kan Ragay sa paagi ni Mayor BG sa Oribata na nagabot sa 3,646 na food packs kay vanan man si Congressman Oribata. Iyan mga tugang angkat tiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa engineering department nakaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Jonel Cuba mabalus kan sa pong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.